Nakakatakot na balita. Mga nawawalang sabonggero, pinatay at tinapon sa Taal Lake. Gretchen Barreto at Atong Ang, mga mastermind sa krimen. Sa gitna ng pandemya, habang abala ang buong mundo sa mga lockdown at pangambang dulot ng sakit noon, isang kakaibang krisis ang unti-unting nabunyag sa Pilipinas. Mula taong 2021 hanggang 2022, 34 na kalalakihan ang bigla na lamang nawala na parang bula, walang bakas, walang paliwanag at walang iniwang mensahe para sa mga iniwang pamilya. Hindi ito basta-bastang pagkawala. Ang mga lalaking ito ay kilalang mga sabongero, mga taong nahumaling sa mundo ng online sabong o isabong na naging patok na patok noong pandemya. Ang dating libangan lang ay naging dahilan sa trahedya na tuluyang tumapos sa kanilang mga buhay. Sino ang mga taong sangkot sa malaking krimen na ito? At bakit ngayon lang lumabas ang katotohanan? Yan ang ating aalamin. Para lubos na maunawaan ang trahedyang ito, kilalanin muna natin ang mundo kung saan gumalaw ang mga nawawalang mga sabongero. Sa loob ng maikling panahon, ang isabong ay naging isang bilyong pisong industriya. Isang 24/7 digital na palabas kung saan milyon-milyong halaga ang umiikot kada laban. Ayon sa mga ulat, ang posibleng motibo sa likod ng pagdukot sa kanila ay may kaugnayan sa game fixing o pandaraya sa resulta ng mga online sabong. Sa ilalim ng matayog na industriya ng isabong, may mga aninong gumagalaw. Ayon sa mga investigasyon ng Philippine National Police, PNP, iisa lang umano ang grupong responsable sa pagkawala ng 34 na sabongero sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Ayon sa kanila, ang pandudukot sa mga ito ay isang paraan upang tanggalin ang mga taong sangkot sa mga pandaraya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay sa takot at pangungulila ang mga pamilya ng mga sabongerong nawawala. Walang pahiwatig kung nasaan sila, walang ransom demand, at higit sa lahat, walang kahit anong konkretong ebidensya ng kanilang sinapit. Paulit-ulit na umikot ang mga investigasyon, ngunit palaging nauuwi sa wala. Walang ebidensyang tumuturo sa sinuman. Ang katahimikan ay nakabibingi, walang gustong magsalita, walang lumalapit. Ang kaso ay tila isinantabi, pahapyaw na lang lumalabas sa mga pahayagan at unti-unti nang nakakalimutan ng madla kahit ang mga pamilya ay patuloy na nagdadalamhati sa katahimikan. Ngunit noong Hunyo 2025, isang malaking pagbabago ang naganap. Isang lalaki ang lumabas. Isang dating security guard umano sa Manila Arena na ilang taon nang nabubuhay sa ilalim ng isang malaking lihim. Ayon kay Police Brigadier General Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang impormasyong ibinigay ng lalaking ito na may alias na Totoy ay magbibigay daan upang muling buksan ang kaso. Hindi siya basta-bastang witness. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si Totoy ay isa sa mga nahaharap sa kaso kaugnay ng pagkawala ng mga sabonghero. Ibinunyag pa ni Remulla na matagal nang kilala ni Totoy ang ilan sa mga pangunahing suspek bago pa man ang midterm elections noong Mayo. Ang kanyang isinalaysay ay mas nakapanghihilakbot kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ayon kay Totoy, ang ilang nawawalang sabongero ay pinatay at itinapon ang kanilang mga bangkay sa Taal Lake. Sinakal umano sila gamit ang mga tie wire. Isang brutal ngunit tahimik na paraan ng pagpatay. Walang sigaw, walang ingay. Tahimik na tinapos ang kanilang mga buhay. Hindi ito mga random na pagpatay. Ibinunyag ni Totoy na ang mga sabongerong nahuling ng daraya ay kinokolekta at ibinibigay sa ibang grupo. Hindi niya pinangalanan kung sino ang mga ito, ngunit malinaw na ito ay isang sistematikong pagpatay. Isang mekanismo ng pagbura sa mga taong naging sagabal sa mga makapangyarihan. Ang napiling lugar para sa pagtatapon ng kanilang bangkay ay hindi basta-basta. Isiniwalat ni alias Totoy na inilibing umano sa Taal Lake ang labi ng mga naturang sabonghero ayon kay General Fajardo. Isang lawa na malalim, tahimik at perpekto para sa isang walang pusong krimen, ang mga tao sa likod ng krimen. Ngunit mas nakakagulat ang mga pangalan na lumabas sa kanyang salaysay. Isa sa mga akusadong si Julie Dondon Patidongan ay nagbunyag sa isang panayam ni Emil Sumangil sa 24 Oras na ang utak umano ng mga pagdukot ay si Charlie Atong Ang, isang kilalang negosyante sa mundo ng sugal. Si Charlie Atong Ang ay matagal nang itinuturing na makapangyarihang personalidad sa mundo ng sugal sa Pilipinas. Kilala siya bilang operator ng iba't ibang gaming ventures, kabilang na ang Jayalay, Sabong at iba pang online gambling platforms. Ayon sa mga ulat,
Isa siya sa mga pangunahing promoter at negosyanteng nagpalawak ng operasyon ng Isabong na naging bilyong pisong industriya sa gitna ng pandemya. Malapit umano siya sa ilang matataas na opisyal at may control sa ilang gaming franchises na may kinalaman sa online sabong. Kaya't hindi nakapagtatakang lumutang ang kanyang pangalan sa gitna ng kaso ng nawawalang mga sabongero. At hindi lamang iyon. Ayon kay Patidongan, may connection din umano si aktres Gretchen Barreto sa mga pagkawala. Sa biglaang pagbanggit sa kanyang pangalan, naging pambansang iskandalo ang dating krimen na tila tahimik lang sa umpisa. Sa isang video na in-upload mismo ni Gretchen sa kanyang Instagram, makikitang may kumpiyansa niyang hinuli ang isang manok panabong, sabay caption na #Pitmasters. Sa nasabing video, todo puri ang ilang celebrities tulad Nina Lizuy at Giselle Sanchez, habang si Gretchen ay tila tuwang-tuwa sa kanyang ginagampanan sa mundo ng sabungan. Ilang linggo bago nito, namataan din siya sa isang cockfighting arena at kalaunay nag-post pa ng video kung saan masaya niyang binanggit ito si Lady Tiger pag nananalo ang manok, talpakan na. Sa gitna ng investigasyon sa pagkawala ng 34 sabongero, hindi maiiwasang magduda. Ang kanyang presensya at kasiyahan sa mundo ng sabong, isa nga ba talagang inosenteng libangan o senyales ng mas malalim na koneksyon sa isang krimeng patuloy na nilulutas? Kinumpirma ni Justice Secretary Remulla na isasama sina Atong Ang at Gretchen Barreto sa listahan ng mga iniimbestigahang suspek. Habang lumalalim ang kaso, nadiskubre rin ang mas malalim na problema, katiwalian sa loob mismo ng mga otoridad. Ayon kay Patidongan, may mga kasapi umano ng PNP na direktang sangkot sa pagdukot. Isa itong matinding dagok sa tiwala ng publiko sa mga dapat sana'y tagapagtanggol ng mamamayan. Hindi lang ito tungkol sa sugal o pera, ito ay sistema. Isang sistemang kayang patahimikin at patayin ang mga nagiging hadlang sa kanilang interes. Hindi naman nagpaawat ang kampo ng mga inaakusahan. Sinira ng mga paratang na ito ang kanyang dangal at kapayapaan ng pamilya. Pahayag ng kampo ni Atong Ang. Idinagdag nilang walang katotohanan ang mga akusasyon. Ito'y pawang paninira lamang. Naghain ng reklamo si Ang sa Mandaluyong kung saan inaakusahan niya sina Totoy at iba pa ng sabuatan sa tangkang panghuhulda, pagbabanta, coercion at paninirang puri. Habang patuloy ang investigasyon, tiniyak ng pamahalaan na hindi nito pababayaan ang kaso. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos na palalimin pa ang investigasyon lalo na't may sangkot umanong mga pulis. Nanawagan din si Justice Secretary Remulla kay Totoy na personal na makipag-ugnayan sa Department of Justice upang isa-formal ang kanyang testimonya. Para sa mga pamilya ng nawawalang sabongero, ang pagsiwalat ni Totoy ay nagbibigay ng pag-asa at sakit. Pag-asa na may matutuklasan din ang tunay na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Sakit dahil tila kinumpirma nitong totoo ang pinakamasaklap nilang kinatatakutan. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako na makipagtulungan sa inyo para makamit ang hustisya, pahayag ni Totoy sa ilang miyembro ng pamilya, kasabay ng kanyang panawagan para sa pagkakamit ng katarungan. Ang atensyon ngayon ng mga autoridad ay nakatutok sa Taal Lake, kung saan posibleng isagawa ang paghuhukay at pagsisid upang hanapin ang mga labi ng mga sabonghero. Ngunit dahil sa laki at lalim ng lawa, hindi ito magiging madali. Para sa mga pamilya, ito ang huling hibla ng pag-asa ang makitang muli ang mga iniibig kahit bangkay na lamang. Ang kaso ng nawawalang sabongero ay higit pa sa isang krimeng misteryoso. Ito ay refleksyon ng tunay na kalagayan ng lipunan. Isang lipunang pinamumugaran ng kapangyarihan, pera at katiwalian. Isang libangan na nauwi sa libingan. Habang pinaplano ang paghuhukay sa Taal Lake at patuloy ang pag-usisa sa mga pangalan sa likod ng trahedya, harapin natin ang mas malalim na tanong. Ilan pa kayang sabonghero ang kailangang mawala bago tayo matauhan? Ang kanilang mga pamilya ay patuloy ang paghihintay, hindi para sa himala, kundi para sa hustisya. Totoo kaya ang pagkakadawit ng mga bigating pangalan? At may katotohanan kaya sa sinasabi ni alias Totoy o isa lamang itong haka-haka? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.